Noong may taong nagpatira pa at sumamba kay Apostol Pedro, ay hindi niya ito hinayaan na ito'y gawin sa kanya. Ibig sabihin, ang mga apostol o alagad man ng Diyos ay ayaw nilang sila ay sambahin. Ayon sa nakasulat sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 10, magsisimula sa 25 ay ganito ang nakasulat. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Maliwanag na sa talatang ito na ang taong nagngangalang Cornelio ay nagpatira pa sa paanan ni Apostol Pedro at siya nga ay sinamba. At alam niyo ba kung ano ang ginawa ni Apostol Pedro? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, "Magtindig ka, ako man ay tao rin." Hindi hinayaan ni Apostol Pedro na may taong magpatira pa sa kanya, kaya kanyang pinagsabihan si Cornelio na siya ay magtindig. Ang paliwanag ni Apostol Pedro, ayon sa kanya, siya rin daw ay tao. Kaya hindi nararapat na ang isang tao ay magpatira pa sa isang tao rin o sumamba man sa kapwa niya tao. Si Apostol Pedro ay alagad ng Diyos. Nakita niya mismo ng kanyang mga mata ang Panginoong Hesus at kanya itong nahipo at nakasama. Subalit hindi niya hinayaan na ang kanyang sarili ay maging mataas kesa sa ibang mga tao, kaya ipinagtindig niya si Cornelio at sinabihan na huwag magpatira pa at huwag sumamba sa kanya sapagkat siya rin daw ay tao. Ngayon, sa ating panahon ay maraming mga tao ang lumuluhod, nagpapatira pa sa mga nilikha o kapwa nilalang. Kung nabubuhay lang sana ang mga taong ito na niluluhuran o tinitirapaan o sinasambaman ng maraming tao, sigurado ako na ang mga taong ito ay magsasabi gaya ng sinabi ni Apostol Pedro na huwag mong gawin yan, huwag mo akong simbahin sapagkat ako ay tao rin. Hindi ba't ang ibig sabihin nito, huwag sambahin ang kapwa-tao o kapwa nilalang, kundi ang karapat-dapat sambahin ay ang manlalalang at ito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maging si Juan na alagad ng Panginoong Hesukristo nang siya ay makakita ng anghel in the book of Revelation, siya nga ay sumamba rin sa anghel. Subalit ano naman ang ginawa ng anghel? Revelation chapter 22 verse 8 hanggang verse 9, ganito ang nakasulat. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Ayan, si Juan ay nagpatira pa at sumamba sa anghel na kanyang nakita. At ano naman ang sinabi ng anghel? At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayan, maging ang mga anghel na medyo mataas ng kaunti sa kalagayan ng mga tao sapagkat sila ay mga espiritu, ay ayaw
na sila ay sambahin. Ayon sa anghel, sambahin ang Diyos. Kung si Apostol Pedro ay ayaw magpasamba, maging ang anghel ay ayaw magpasamba, hindi ba't ang ibig sabihin nito ay huwag na huwag nating luluhuran o patirapaan ang lahat ng mga nilalang, kundi ang karapat-dapat na luhuran, patirapaan at sambahin ay ang manlalalang ng lahat ng bagay. Siya ang makapangyarihang Diyos. At alam niyo ba mga kaibigan, noong ang ating Panginoong Hesukristo ay tinawag na Panginoon at Diyos, hindi niya ito sinaway. Ito ay taliwas sa nangyari kay Pedro na may nagpatira pa at may sumamba sa kanya, pinigilan siya ni Pedro. At maging ang anghel noong may nagpatira pa sa kanya at sumamba, pinigilan niya rin ito. Noong mabuhay maguli ang ating Panginoong Hesukristo mula sa mga patay, ay may isang alagad na ayaw maniwala sa totoong nangyari na nabuhay na nga ang ating Panginoong Hesukristo maliban na siya ay makakita ng ebidensya. At noong pinakitaan siya ng Panginoong Hesukristo ng ebidensyang kanyang nais makita, ganito ang kanyang mga tinuran. John chapter 20 verse 27. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, "Idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran, at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin." At nang makita ni Tomas na nabuhay nga ang Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang sinabi sa verse 28. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Maliwanag na ang kausap ni Tomas rito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, at tinawag nga ni Tomas ang Panginoong Hesukristo na Panginoon ko at Diyos ko. At alam niyo ba mga kaibigan na hindi man lang ito sinaway ng Panginoong Hesukristo. Hindi katulad ni Pedro na noong may nagpatira pa sa kanya at may sumamba sa kanya ay pinigilan niya itong gawin. Gayon din ang ginawa ng anghel noong may nagpatira pa sa kanya at may sumamba sa kanya, at ito nga ay si Juan. Pinigilan siya ng anghel na huwag gawin yaon at sinabi pa, "Sambahin mo ang Diyos." Sa pagkakataong ito, noong ang ating Panginoong Hesukristo ay tinawag na Panginoon ko at Diyos ko, hindi niya ito sinaway. Hindi ba't ang ibig sabihin nito mga kaibigan na inaangkin din ng Panginoong Hesukristo na siya nga ay Diyos? At sinabi pa nga ng Panginoong Hesukristo na mapalad ang sumasampalataya sa Kanya kahit na siya ay hindi nakikita. John 20:29, ganito ang nakasulat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya." Ano ang iyong masasabi tungkol sa usaping ito mga kaibigan? Malaya po kayong gamitin ang ating comment section. Ano ang iyong pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo? Siya ba'y tao lang para sa iyo o siya ay Diyos